Hello, kumustang lahat? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong vlogs, ayan, please subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Pakiusap lang po, no? So, ngayon guys, pag-usapan natin itong nangyayari sa ating bansang Pilipinas at mag-update tayo sa dahig, no? Kung ano na ang nangyayari sa ating dating Pangulo doon sa ICC. Kahapon ay ang kanyang 80 birthday. 80 years old na si Tatay Digong kahapon. So, nakita natin guys yung init ng damdamin ng taong bayan sa buong mundo. Hindi lang Pilipinas. Di buong mundo ay nagkaroon ng iba't ibang selebrasyon. Yung iba 27, yung iba nag-celebrate sila ngayong araw na ito 29. Kasi yung mga time nila hindi kasi pareho. Yung iba may trabaho kahapon, pero ganun pa man, nakita ninyo yung sa dahig, no? Alam ko nakasubaybay kayo kahapon, no? Ako nga palipat-lipat ako eh. Yung aking cellphone palipat-lipat. Lipat doon sa kasi maraming nag-upload maraming nag-live na mga kababayan natin kahit hindi vloggers, no? La-live sila doon sa Netherlands, no? At sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ako palipat-lipat, punta sa dahig, punta sa Pilipinas, kung saan-saan, meron sa Canada, meron sa Amerika, no? Kasi meron din doon sa sa New York. At sa kung saan-saan pa. Basta ang dami ang sabi ng balita ay nasa 150 plus na countries or yung mga places ba na nagselebrat sa birthday ni tatay, no? Pero yung sa Davao City, grabe yung guys. Grabe yung kasi nag-cross yun eh. Parang nagganon nagganon yung daan. Nag-cross dito, 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 dito. Grabing tao, no? Hindi pa pinadaan yung sasakyan ni General Torre. Ewan ko anong ginawa ni Torre doon. Gusto siguro magpalapa doon eh. So, may kanya-kanyang yung mga nagsasalita doon, may kanya-kanya silang nagpalabas ng kanya-kanyang damdamin, yung mga saloobin nila, no? So, ang sigaw ng taong bayan ay pabalikin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Pero sa akin naman ay hindi yun ganun kadali. Maliban lang kung mismo si Bongbong Marcos ang magpapauwi sa kanya. Pero malabo yun guys. Malabo yun, no? Alam ninyo, itong ginawa ni Bongbong Marcos, suicide ito eh, no? Nagbigti. Parang nagbigti si Bongbong Marcos dito sa kanyang ginawa. At yung kanyang kandidato, yung mga kandidato niya sa pagka-senator,
Wala. Kaya ngayon kanya-kanyang sikap sila sa pangampanya. Kanya-kanya silang sikap kung paano sila makaano sa tao, no? Kung paano sila iboto ng tao. Kasi ngayon, dahil sa galit ng taong bayan, kahit hindi maka-Duterte, boto yan. Iboto yung kandidato ni Digong. Kasi yun ang isang pakiusap ni Tatay Digong. Kung makita ninyo yung speech ni Inday Sara, yun ang kanyang sinabi na iboto ang kanyang 10 senator sa darating na eleksyon. Ngayon, ang mag-ina na si Ma'am Hanilet at saka si Katie nakapasok na sila, no? Nakapasok na sila doon sa detention, no? Detention center ni Tatay Diggs. So, yun guys, no, ang ating mga update. At saka yung mga damit ni Tatay Digong, kinuha ni Inday. Kasi yung mga hindi nagagamitin ba, hindi na magamit doon sa loob, kinuha, no. At yung may bagong si Inday Sara kanina, no, yung about doon sa 30,000 daw na pinatay ni Digong. Yun ang pinapalabas ng media no? Yun yung pinapalabas ng media. Tinawag ni Inday Sarang bubo. Bubo yung abogado. Abogado sa kabila. Paano mo i-prove yung 30,000 na patay na yun kung wala yung mga pangalan? Saan ang pangalan ng mga yon? Kailan sila namatay? Saan sila pinatay? Sino ang mga witness? Kasi sa mga kaso, kailangan may mga witness yan. Tanungin nga ng abogado, kaya nakakatakot din yung mag-witness ka, lalo-lalo na pag yung sinungaling, yung binayaran ka lang na para mag-witness. Nakakatakot yun. Lalong-lalo na ganun, doon sa ibang bansa kalitisin, tapos yung kailangan yung witness mo dyan, nakasinghot, para matapang. Kasi pag sisinungaling yang yung pag-witness niya, wala yun guys. Magkurog-kurog yun sa katakot, sa nervyos. Kasi matindi yung mga abogado magtanong sa'yo dyan. Nakita mo ba na binaril ni Rodrigo Duterte itong mga taong ito? Ano ang baril ginamit niya? Kung sinaksak, anong kutsilyo ang ginamit niya? Yung mga ganun. Nakita mo ba anong oras? Saan na lugar ito binaril ni Duterte? Yung mga ganun tanong ng abogado. Ikaw witness ka na binayaran ka lang. Paano mo ngayon mapatunayan yun? Kailangan meron kang ipakita. Hindi na pwede magpresentar ka ng iyong mga, lalo na yung mga ebidensya. Pinaka-importante yan sa kaso, yung mga ebidensya. Ano ngayon yung mga ebidensya ipapakita nila? Yung sinasabi nila, nasa 40 plus lang nga yung pinatay ko ni Digong. Mula nung 2011, kaya daw, pwede daw pa rin na kukunin si Digong ng ICC kasi yung mga kaso daw na yon, yung mga pinatay daw na yon, nung 2011 pa daw yon, hanggang 2019. Before nag-withdraw sa ICC. Kung 2011 pa pala yun, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang ninyo yan ginawa yung pag-aresto sa kanya? Noong 2011, sino ba ang
presidente. Si Noynoy Aquino na. So, walang silbi. Walang silbi yung dating pamumuno nung panahon ni Aquino. Kasi sabi ni Boyeng Rimulya, ngayon lang daw merong batas sa Pilipinas. Nik-nik mo. Nagkabuhol-buhol na nga kayo dun sa Senado eh. Ano pa kaya ipatawag din kayo dun sa ICC? Kasi madamay talaga ito sila eh. Kasi sabi nung unang sinabi ni John Vic Rimulya dun sa interview niya, ay sila nagplano. Sila nagplano yung pagdukot, pag-kidnap kay Digong. Yun. Oh, ilan yun sila? 4 ba sila? Oh, kasama yung presidente. Nako. Masama din ito sa dahig siguro to sila pag-hearing. Pag-hearing sa kaso na yan. So ngayon guys, meron tayong panoorin na video, mahaba ito pero hindi na lang natin siguro ito tapusin, itong video na ito. Kasi ito yung speech, no? Speech ni ito yung speech ni Vice President Sara nang nagpaabot ng mensahe si Tatay Duterte sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. At isingit ko lang guys, no, yung mga OFW na nakulong doon sa Qatar na 17, no, 17 yung nakulong doon sa Qatar dahil sa bawal yung mag-rally kasi doon, no? So dito nagkita na si si Maharlika at saka si Inday Sara. Yun lang alam niya sa Ilocano. Maimbag na aldaw. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa municipal government ng The Netherlands sa kanilang pagtulong sa pagpapatulong na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration na 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Diba sa Chinese, no? Kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, abot na ang survey. Kaya nalampasan na niya. Yes. Malas pala yung 9. Formidable 18. Infinity. And pagpakutan namin mo siya, ang iyahan na itong bahay, birthday na rin mo. Siya, sabi ko ba siya 83? Siya 83 na po, 84 na po, 85 na po. Anak ko sa iyo ng dali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan? So 100. So bakit na nagmamadali? Sabi nga, kasi may 100,000 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo. Maraming sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga-Netherlands. Marami ang nagbiyahe. Yung iba, kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center. Galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany, UK, and France. UK! Ma'am, ano yung flag yan? Norway! Switzerland. Name ng flag ito.
Denmark. Finland! Sweden. Finland! Finland! UK, ma'am. UK. Grabe, oh. Davao! 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 Philippines. Wales. Kasama ka sa Kuwait, ani. Davao, yes. Yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo Yes. ay meron Me. siyang First time. celebration sa kanyang Ito first time din. Nakita ng ganito. The goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't need the love coming from you. So thank you very much. Lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula. Alas 2 ng hapon. Hanggang ano daw sila. Matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito ng kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa Manila, sa ating pagtitipon ngayon, merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob, ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang pasal ng kanilang detention facility, lalo-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin at nakikita nila na at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hindi nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Sherito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso
kung gusto niyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli namin pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Yes! Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Yes! Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney J.D. Hinlo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. Yes! At ang pangulo po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, yes! Senator Pastor Apollo Buloy, ang pamangkahuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang Duterte. sabi niya kasi Kaya ating Duterte. nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa Pilitan dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators na PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, si PRD kung zero yun, ako si Max. Para balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong na mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos ng araw na ito. So, yun guys, hanggang dyan lang tayo. Yun ang pakiusap ni Tatay Digong, no? Iboto natin lahat ng 10 na senatorial candidates, yung 10 kanina na pinangalanan ni Inday Sara. Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, Jimmy Bundok, GB Hinlo, Raul Lambino, at saka si Philip Salvador.
At yung guest candidates, Attorney Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, at si Dr. Richard Mata, no? So, yun guys ang 10. At sabi niya doon, yun lang ang iboto. Huwag nang bumoto ng iba pang kandidato. So, yun lang ang iboto ninyo guys, yung 10. Huwag na kayong magdagdag para sigurado tayong panalo, no? Kasi hindi natin alam, no, na merong pangdadaya na gagawin nila sa ngayong eleksyon. So kailangan i-landslide natin, no? Kung sobra sa kalahati yung lamang, mas maganda. Kasi kung merong mandaya, ang dayaan guys ay ang papasok diyan sa yung machine na yan, yung pangbagbilang. Kasi yung dati, ang sabi nung napanood ko ay nasa 4 million, no, 4 million ang mapasok lang sa na yun, counting machine na yun, no? So kung sobra sa kalahati yung ating lamang, hindi na sila makahabol. Kasi hanggang 4 million lang ang maidagdag sa mga boto nila, no? So kung sobra tayo sa katulad nung dati eleksyon na umabot ng 32 million, yung kay Inday Sara, no, kahit mayroong pangdadaya, hindi na madaya kasi hindi na siya pwedeng mahabol yung 32 million. So sana ganun ang aabutin, no, ng ating mga senatorial candidates ngayong eleksyon, kasi nasa 68 million yung ating registered voters, no, ngayong eleksyon. So yun guys ang pakiusap ng ating Tatay Digong. So sana pagbigyan natin si Tatay, kasi ito para din ito kay Inday Sara. No, alam naman natin na kailangan ni Inday ang boto pagdating sa impeachment trial niya dyan sa Senate. So, kung lulusot yung 10, meron na tayong 11 votes, no, na hindi ma-impeach si Vice President Sara, no? Kasi kailangan ng 16 votes. 16 votes ang kailangan nila para ma-impeach si Inday. So kung meron na tayong 11, no, yung sure na yon na 11 sa atin, hindi na siya ma-impeach. Pero yung mga dating mga senator dyan, meron naman maka-Inday Sara dyan, no? Katulad ni Jingo Estrada, si Subiri, yung iba pa dyan, yung si Villar. Ano naman yan? Yung 2 Villar dyan. Diba? Si Amy. Meron pa rin makuha si Inday Sarang boto dyan sa mga dati na senator. Pero maninigurado tayo guys, no? Maninigurado tayo. Yun lang yun. So hanggang dito na lang yung ating vlogs, at sana gabayan tayo, no, ng Poong May Kapal at bigyan ng magandang good health palagi si Tatay at tayong lahat. At bumoto tayo ng tama at bantayan natin ang ating mga boto para hindi tayo madaya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. God bless you all.